Sa totoo lang, hindi natin nararamdaman ngayon ng government. Especially sa mga nakaupo ngayon. No? Nung wala na si Digong, no? Ang mga lansangan ay naging masalimuot na naman. Wala na yung kamay na bakal eh. You know, Digong is brilliant president at all times. During pandemic, nasa isang convenient store kami nagtratrabaho without Digong. Siguro patay na kami ngayon. Marami siyang natulungan during pandemic times. Pagkababa ng pandemic, zero budget tayo. Pero andyan si Digong para tumulong sa tao. Ngayon, no, anak ang makaupo. Vice President Sara Duterte. At ang presidente. Sabi nila noon dati, Uniteam is the solution of everything. Hindi. Kasi nagkawatak-watak ang Uniteam. It's just because of hungry of position. Hindi na lang nila ginaya si Tatay Digong noon na trabaho ng trabaho kahit siya ay matanda na. Naghihikayat ng investors. Tinatakot ka natigilan ng droga kasi pag hindi mo siya tigilan talagang papatayin ka. That is my president. Kahit naman ako, pag ako yung nakaupo bilang presidente, ang dami-daming drug addict sa Pilipinas, especially in Metro Manila and southern part of the Philippines, which is Cavite, Batangas, and so on and so forth. Kapag ako din, kung nakaupong presidente, I instruct police to kill sa mga mahuhuli na drug addict. Present to me the documents and I will be the one who killed the drug addicts. Walang magagawang mabuti ang shabu. Walang magagawang mabuti ang cocaine. It will ruin your life. It will ruin our country. No? Bakit tayo nahihirapan? It's just because of drugs. Tama si Tatay Digong noon na sugpuin ang droga. Kung pinagpatuloy lang sana ang administrasyon na sugpuin ang drugs, and then next, our economic will boom. It's just because drug-free ang Pilipinas. Bakit ang US, no? Mayaman na bansa? Bakit ang Japan? Mayaman na bansa? Bakit ang South Korea, North Korea, mayaman na bansa? It's just because ang presidente nila is kamay na bakal. Kapag sinabi niyang ganito ang mangyayari. I admire Tatay Digong during that time kasi pwede kang lumabas ng this oras ng gabi na walang magnanakaw. It's just because police visibility is always there 24 hours in our highways. May kinakatakutan pa kami during his time kasi talagang pupunta yung mga pulis sa barangay just to make that barangay safe. Pero ngayon wala na siya, nawala din lahat yon. Mahina ang gobyerno ngayon. Mahina ang pinalit natin kay Digong. So we need to choose. Kailangan natin bang pabalikin si Tatay Digong? Na-analyze ko noong mga panahon na yan, hindi siya nakikipag-away. Not just like sa mga nakaupo ngayon na president and vice president always. Ewan ko kung anong iniisip ng mga leaders ngayon. Ang mga kapakanan lang nila. Ang Tatay Digong noon, kamay na bakal yan. Hindi mo yan mababali sa desisyon niya. Desisyon niya yan eh. But Philippines will be great during his time. Maganda ang Pilipinas noong
panahon ni Tatay Digong. Hindi nakakatakot. Mga bilihin ang tumaas lang noon, I think, is sibuyas. Ewan ko kung bakit tumaas ang sibuyas. Pero yung mga bilihin na necessities, sahod naming mga manggagawa, projects na LRT, which is now using sa mga commuters na kagaya namin. Pinagaan niya ang Pilipinas during his time. Pero ngayon, napakabigat. Ang akala namin nagagaan, yun pala ay mas mabigat. I'm sorry to tell that. Ilocano nakmod, nga maawan, iti makaparis, kani Tatay Digong. Nagsubliman isuna, kung babalik man siya bilang presidente, I will vote President Duterte. Hindi si VP, kundi si President Duterte.